Good afternoon po sa bawat isa. Good afternoon. Pakigising po muna yung katabi. Ayan, so wala muna po tayong parlor games ngayon. Ang activity po natin ngayon ay makikinig po tayo ng mga kwento ng mga simbahan natin, mga pinagmulan po natin na simbahan, mga kwento po ng mga tao na kung saan umuwi na, wala na sa Panginoon. Ang tawagin po natin itong session natin ito po yung final call o last call. Ano po? So, mapapakinggan po natin itong mga kwento na to. Siguro yung iba po sa inyo, narinig nyo to sa mga simbahan nyo or makikita nyo yung mga pastor nyo, yung ibang worker na mag-share po ng experience na to. Ito po ay binabahagi para isang paalala po at warning sa ating lahat. Kasi ang bawat isa po sa atin ay meron po tayong tinatawag na final call o last call ng buhay. So, ibig sabihin, parang madalas po nating naririnig to, kumbaga parang sa tren, halimbawa, sasabihin nila, ay, dapat makasakay ka na, last trip mo yan, kasi pag di ka na nakasakay, may iwan ka na. Sa bawat buhay po natin, bata ka man o matanda, wala pong pinipiling edad, tayo po ay may hangganan at may patutunguhan ang buhay. So, pakikinggan po natin yung mga kwento ng mga tao na kung saan nailapit sila at sinubukan pong banggitin o bigyan sila ng warning patungkol sa Panginoon. At hindi po lahat ng kwento ay sasabihin na natin na parang lahat tumanggap ba sa Panginoon? Hindi po. May mga maririnig tayong kwento na kung saan sayang, sana nung nilapitan ng worker, sana nakinig na lang kasi pala last call na pala niya. Amen po. So pakisabi mo sa katabi mo, kaya ikaw magtitino ka. Kasi po tayo ay may hangganan at pag naabot na natin yung pinakarurok o yung dulo ng buhay natin, yun po yung pinaka-last warning natin. So before mawala ang tao sa ibabaw ng mundo, makakarinig yan ng warning at ng reminder. At nasa sa atin po yun kung paano natin i-accept yung warning ng Diyos at yung paalala ng Panginoon. Babasahin ko po sa inyo dito po sa Biblia, sa Luke 19:44, ang sabi po dito, "And they will not leave one stone upon another in you, because you did not know the time of your visitation. They will crush you into the ground and your children with you. Your enemies will not leave a single stone in place because you did not recognize it when God visited you." Ang sinasabi po dito ng Panginoong Jesus, nung bumisita siya sa Capernaum, ang isang paalala niya, hindi pinakinggan ng mga taga-Capernaum nung sila po ay binisita ng Panginoon. Kaya pag tayo po ay nakarinig at nandun yung paalala ng Diyos sa atin, mga kapatid, huwag po nating palagpasin ang pagkakataon. Kasi ang sabi nga po ng Proverbs, huwag mong ipagyabang ang bukas kasi hindi mo alam kung hanggang kailan ka. Amen po. So, pakikalabit ulit yung katabi. Huwag kang matutulog, pakinggan mong mabuti to. Sige po, mag-start po tayo. Tinatawagan ko po si Pastora Cristel. Yan, ako po si Cristel. So, kasalukuyan po akong nakadeploy po ngayon sa Infanta. Pero ang una ko pong i-share po sa inyo ngayon ay nung time na ako po ay nakadeploy sa Mauban, Quezon. So, year 2017 po, ako po ay na-deploy ng Mauban at 1 year po ako doon. Then, year 2023, napabalik po ako ng Mauban. Nung una po, questionable sa akin kung bakit nabalik po ako ng Mauban since 1 year na po ako doon noong 2017. Pero ngayon po, yung mga ikikwento ko po sa inyo, ito po yung ilan sa nakikita kong dahilan kung bakit ang Diyos ay pinabalik ako sa lugar po ng Mauban. So, ang una ko pong ikikwento, may 3 tao po akong ikikwento po sa inyo, pero sa ngayon po ay 2 po muna. So, ang una ko pong ikikwento ay walang iba po kundi si Nanay Feli. So, ito po si Nanay Feli. Actually po, si Nanay Feli po ay na-Bible study na po ng 1 beses.
ng mga worker po na nauna sa amin. So kinontinue po namin yung Bible study sa kanya at ilang weeks po yung naging Bible study bago po pumayag si nanay na siya po ay maka-attend ng church ng Sunday. So every Saturday po, pina-follow up siya. Bukod po sa follow up, bina-Bible study po si nanay. Lagi po siyang tsinatsagang puntahan. Hanggang si nanay po, pumayag na po siya na maka-attend po ng church ng Sunday. Madaming beses po na si nanay po ay naka-attend. At alam niyo po isang bagay na nakakatuwa kay nanay. Si nanay po ay pumayag na ipagamit din po yung bahay niya para mas marami pa pong mga tao dun sa lugar po nila ang masyaran at makapakinig ng salita ng Diyos. So, lagi pong nakaka-attend si nanay hanggang sa dumating po yung time na si nanay po ay na-stop na ng pag-attend dahil na rin po sa katandaan. Pero ang ginawa po namin, kahit hindi na po nakaka-attend si nanay ng Sunday, weekly, pinupuntahan pa din po si nanay para i-Bible study, para i-follow up. At isa pa pong nakakatuwa kay nanay, every time na nagpupunta po kami sa tahanan niya, may kita niyo po dito, ang ganda po ng ngiti ni nanay, di ba po? Alam niyo po, every time na nagpupunta ka kay nanay, sabi ko, Nay, ngiti ka naman kasi namimiss ko na yung ngiti mo. So every time po na pumupunta kami kay nanay, lagi po siyang nakangiti, lagi po siyang masaya. Kasi si nanay po, madami po siyang anak, pero nasa malalayo pong lugar, kaya madalas po si nanay mag-isa na lang po sa bahay nila. Kaya every time po na bumibisita po kami sa kanya, umaabot din po kami doon ng matagal para po makakwentuhan si nanay kasi gustong-gusto niya po na meron nakikipagkwentuhan sa kanya. So continue ko po mamaya yung kwento patungkol po kay Nanay Feli. Ito naman pong sunod na ikikwento ko. Ang pangalan naman po niya ay si Tatay Elmer. So kung makikita niyo po si Tatay, nakahiga na lang po siya. So si Tatay Elmer po, nung 2017 ako po ay nasa Mauban, madalas po namin siya na ini-invite sa Bible study. Kasi ang bina-Bible study po talaga namin, hindi po siya, kundi yung kapatid po niya. Pero si Tatay po, napakatigas niya. Hindi po talaga siya pumapayag. Hanggang sa hindi po siya naka-attend. And then 2023 po, nakabalik nga po ako ng Mauban. Nakita ko na po yung kondisyon ni Tatay. Siya po ay na mild stroke na. At nung nakita ko po yung kondisyon ni Tatay, dapat po ang iba-Bible study po namin noon, yung kapatid niya. Pero hindi po available, kaya sabi ko po, in-invite ko si Tatay. Sabi ko sa kanya, Tay, pwede ba kaming makapag-Bible study sa'yo? Alam niyo po, medyo nakipagkulitan lang kami kay Tatay. And then, nagulat po ako kasi pumayag na po siyang magpa-Bible study. Kaya sabi ko po kay Tatay, medyo nagtagal pa po kami sa kanya, nakipagkwentuhan. Sabi ko po sa kanya, Tay, sa Sunday, babalik kami sa'yo dito, susunduin ka namin para makapag-church ka. Nung una po, tumatanggi pa po siya kasi nga po, since mild stroke po siya, hirap na po si Tatay na makalakad talaga. Kailangan po na meron pong nag-aalalay sa kanya. Pero syempre sa atin pong manggagawa, kailangan din pong makita yung katsagaan. Sabi ko po kay Tatay, Tay, huwag kang mag-alala kasi pupuntahan ka namin dito, aagahan namin na puntahan ka. And then susunduin ka namin after ng service, ibabalik ka din namin. Sabi namin sa kanya, ihahatid ka din namin pa uwi. Huwag kang mag-alala. Alam niyo po si Tatay, tumatanggi pa din siya. Sabi niya, ayoko maging pabigat. Pero sabi ko kay Tatay, huwag kang mag-alala, hindi ka pabigat. Magiging masaya kami kapag sumama ka sa amin sa simbahan. So pagdating po ng Sunday, pagdating po namin yun sa bahay niya, hindi pa po talaga siya nakagayak. Pero sabi ko kay Tatay, Tay, babalikan kita, may mga pupuntahan lang ako. Pero babalikan kita, dapat pagbalik ko sa'yo, nakaready ka na. Nung una, tumatanggi pa din po siya hanggang sa praise God kasi pumayag na po si Tatay na maka-attend. Naka-attend na po si Tatay, Sunday po noon, at ilang linggo din po na si Tatay po ay naka-attend po ng gawain po natin. Pero yun nga po, kailangan laging may umaalalay sa kanya. Ultimo po, excuse me po, kapag siya po ay pupunta ng CR, kailangan po mayroon din pong umaalalay sa kanya. Pero dumating din po yung time na si Tatay po ay hindi na nakadalo. Kasi naging worse na po yung situation niya. Nagkakaroon na rin po siya ng mga sugat sa katawan niya. Lumalala po yung kondisyon ni Tatay. Bago po ako umalis nung Mauban, nararamdaman ko na kasi ganun po tayo, di ba, mararamdaman mo kapag yung tao hindi na magtatagal. So nararamdaman ko po nung time na yun, sabi ko, dun sa loob ko alam ko si Tatay, hindi na siya magtatagal. Pero linggo-linggo,
pinupuntahan pa din po namin si tatay. Alam niyo po, minsan nagsusui po kapag pumupunta po kami sa bahay ni na tatay, maaamoy mo talaga yung amoy ng sugat niya. Di ba po madalas kapag ang tao po may sakit, excuse me po, hindi na po kaaya-aya yung nagiging amoy niya. Ako po, kaya kong tingnan yan. Pero kapag naamoy ko na, doon po ako mahina. Pero sa atin pong manggagawa, dyan po natin makikita na mas ipaparamdam mo dun sa tao yung pagmamahal ng Diyos kaysa dun sa sitwasyon na nakikita mo. Naalala ko po, may time na nag-birthday si tatay. Sa totoo lang, hindi ko po alam na birthday niya. Meron lang pong nagsabi po sa akin. Ngayon, pinuntahan po namin si tatay. Pagdating po namin sa kanya, edi yan, may mga handa. Tapos si tatay po, umiiyak siya habang kinakantahan namin siya. Sabi sa amin ni tatay, buti na lang di nyo nakalimutan yung birthday ko. Alam niyo po, sabi ko kay tatay, tay, ikaw ba naman makakalimutan namin? Pero sa totoo lang, nakalimutan ko yung birthday ni tatay. Alam niyo po, hindi ko makakalimutan yung video po niya. Hindi ko lang po na-send, pero na-delete ko kasi nitong nakaraan, sayang. Pero meron po akong videos po ni tatay nung birthday po niya. May kita mo yung iyak niya sa sobrang saya niya kasi may mga tao pa palang nagmamalasakit sa kanya. May mga tao pang nakakaalala sa kanya. So yun po, month po ng October, ako po ay nalipat na po ng Bicol. And then pagdating po nung ako po ay nalipat ng Bicol, ibinalita po sa akin na si Tatay Elmer po ay umuwi na sa Panginoon. Alam niyo po, nung narinig ko yung bagay na yun, kasi alam niyo po, isang sinasabi ko sa Lord, panalangin ko, Lord, bigyan mo ako ng mga tao na ganito yung cases. Yung may sakit, yung hopeless na, yung feeling nila wala na silang malalapitan. Eh, sabi ko, Panginoon, gusto ko gamitin mo ako sa mga taong to. So, nung napunta po ako ng Bicol, 1 month pa lang po ako doon. Alam niyo po, nung nandun po ako, gusto kung malapit lang po yung Bicol. Kasi si tatay po, napalapit talaga siya sa akin. Ewan ko, pero malapit din po yung puso ko sa mga elderly po. Kapag ako po ay nade-deploy sa iba't ibang lugar. Nung nandun na po ako sa Bicol, binalita po na si tatay po ay umuwi na sa Panginoon. At sobra po ako nagpapasalamat sa Diyos kasi isa po ako sa ginamit para maabot po si tatay. Then, nung nasa Infanta na po ako, month naman po ng January, ako po ay na-deploy na ng Infanta. At doon ko naman po nalaman, doon po sa unang picture, si Nanay Feli po ay umuwi na din sa Panginoon. At naniniwala po ako, kung ano po yung ngiti ni nanay po ngayon, mas malaki po yung ngiti niya ngayon kasi nasa langit na po siya. Yan lang po, and glory to God po. Ayan, so nakikita niyo po ba yung mga litrato sa TV? Nakikita niyo po? O medyo malayo po? Amen. So, ito po yung binigyan po namin kayo ng mga pinresent namin tong picture na to para at least mas maging malinaw po at makita nyo po rin yung mga tao na kinukwento po namin. At nakaka-bless na marinig na itong mga nanay at tatay natin is mahal ng Panginoon. At imagine niyo po, no, from pagka-deploy ni Pastora Cristel sa Mauban, tapos na yung term, tapos na yung mission niya. Nalipat na siya ng ibang simbahan. Pero yung trabaho na binigay ng Diyos sa kanya doon ay nag-iwan ng kaligtasan para maabot yung mga tao na yun. Kaya alam niyo po, sa Biblia may isang bata na nag-donate ng 2 isda at 5 tinapay. Ang sabi ng Biblia, hindi maliit na bagay yun. Wala kang gagawin sa Panginoon na paglilingkod na sa Diyos ay parang maliit lang. Yun po ay tinitreasure yung paglilingkod natin. At imagine nyo po na nawala na siya dun sa field na yun, pero yung mission na iniwan niya po ay nagbigay pa ng kaligtasan po doon. Kaya sa atin pong mga manggagawa, wag po nating ineglect lang or parang maliitin yung mga pagbabahabahagi natin. Kasi ito po ang purpose natin. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, kaya ka nag-camp ngayon? Sabi ng Biblia, para tayo ay humayo.
para magkaroon din tayo ng ganitong kwento. So lahat tayo may kanya-kanya tayo ng field. Nung kinukwento sa atin ni Pastora Crisel, ang field niya ay nasa Mauban that time. Pero tayo, may field tayo sa trabaho, may field tayo sa school, may field tayo kung saan tayo madala ng Panginoon. Huwag nating ipagdamot yung kaligtasang binigay ng Diyos. At si Nanay Feli at Tatay Elmer po ay wala na, hindi na natin sila kasama. Praise God, nakapag-birthday pa, nakapag-celebrate. Pero huli na pala yung birthday na yun. Amen? Pero bago man lang siya mawala sa mundo, naramdaman niyang ang Diyos ay mahal siya. Amen po. Ay, sige po, tinatawagan ko po si Pastora Lovely. Ayan, ako po si Lovely. So, naka-deploy po ako ngayon sa Bicol. Ito po kung nakikita nyo po sa picture, si Tatay Vito. So, pinupuntahan po namin siya para i-Bible study po. Tapos, nung unang punta po namin sa bahay po nila, nakakaawa po. Nakakaawa po kasi hindi na po siya makakita, hindi na makalakad. Lagi na lang po siyang nakahiga dun sa duyan niya. Tapos ang init po dun sa loob ng bahay nila. So tinatanong po namin, Tay, wala po kayong electric fan? Buti ko na nga pong ibigay yung electric fan ko kaya lang ako naman ang walang electric fan. So, alam niyo po, nangarap ako na bilihan ko siya ng electric fan. Yung sunod na balik po namin, ang kaya ko pa lang po munang ibili sa kanya, tinapay, kape, asukal. Yung pupunta po kami sa kanila, dinadalan po namin sila ng ganon. Tapos yung next na punta po namin, binalik niya po yung black coffee po na binigay po namin sa kanya. Sabi niya, ay hindi kasi kami nagba-black coffee. 3-in-1 kasi yung gusto namin. Ay, ganun po ba tayo? Sige po, sunod na punta namin, dadalan po namin kayo ng 3-in-1. Kaya lang po, nakakalungkot po kasi nung sunod na punta po namin, bali nung December po last year, may bakasyon po tayo, di ba po? Nung pagbalik po namin nung January, dinalaw po namin si Tatay, excited po kaming puntahan siya kasi Tay, dito na po kami, bibilihan na namin kayo ng 3-in-1. Kaya lang nung pagpunta po namin sa bahay nila, nakasarado na po yung bahay nila. Tinanong namin yung kapitbahay, nasaan na po si Tatay? Ay, hindi niyo po ba alam? Ano po nangyari? Wala na po siya nung December. Saktong date nung bakasyon po natin. Doon po siya namatay. Nakakalungkot po kasi, yung bang ang dami po namin gustong gawin sa kanya. Kaya lang nung pagbalik po namin, wala na siya. Gusto po namin ipasa din yung burden doon sa mga kabataan. Sinasama po namin yung kabataan pag bumibisita sa kanila. Alam niyo po yung una nagiging reaksyon ng mga kabataan, naiiyak po sila. Kapag nakikita nila yung kalagayan ni Tatay, ang hirap ng kalagayan niya. Pero buti po, bago po kami nagbakasyon, nakatanggap po siya sa Panginoon. At hindi po naging huli yung lahat po para po sa kanya. At ito naman po yung next. Bali, makikita nyo lang po yung lugar papunta po sa kanila. Hindi ko po nakakita yung picture po nung Kuya Arnel po yung pangalan niya. Bali, isang beses lang po namin siyang nasyaran nun. Nag-aalangan pa nga po kami kasi yung lugar po papunta sa kanila, medyo papunta ng bundok. Nasa isip ko, mauubos yung oras natin dito, yung bahay dyan sa bundok, 3 piraso lang. Kaya lang, nandun pa rin po yung nandun pa rin yung urge na puntahan nyo kahit 3 bahay lang yan, kahit isa lang yan, puntahan nyo, kaluluwa pa rin yan. Kung nakikita nyo po yung itsura niya, medyo maganda po, no? Pero yung papunta po dyan, maano po talaga, talahib. Parang hindi mo akalaing may nakatira. Kaya lang natanaw namin sa malayo, may 3 bahay doon So pinuntahan po namin, sinasyaran po namin siya. So after po nun, minsan natataon po talaga siya na kung kailan magbabakasyon, doon po namamatay yung mga nasyaran po namin. So ang ibig sabihin po nun, bago kayo magbakasyon, puntahan nyo muna yan kasi mamamatay na yan. Nung napuntahan po namin siya,
Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi hindi ako nagpadala dun sa nakita ko na tatlong bahay ang layo, sa bundok pa yan. Pagbalik po namin, nakita ko meron na pong tarpaulin dun papunta sa kanila dahil balak po namin na masyaran po ulit siya. Sabi ko, hala, si Tatay Arnel. Nasyaran natin to nun na. Hinanap ko po yung pangalan niyo sa soul winning. Ito nga siya, ito nga. Pinuntahan po namin, kakalibing lang po niya. Sabi ko, si ano po ba yung namatay po dito? Si tatay, yung nangangahoy po dyan? Oo daw po. Ano po nangyari sa kanya? Nasagasaan daw po siya. Ang ano po kasi nakakalungkot na malaman na ganun yung nangyayari sa tao. Pero bago po nangyari yun, meron pa rin pong peace na at least nasyaran siya. At least napatanggap siya. O ayun po pala yung pinapagawa ng Panginoon. Kaya pala nandun yung urge na puntahan sila bago kayo magbakasyon, bago kayo mag-day off, puntahan nyo muna sila. Po. So, napakinggan po natin. Yung kinuwento po ni Pastora Lovely, pakinggan niyo po yung mga pangalan kung magiging familiar kayo. Yung una po ay si Tatay Lito. So, alam niyo po, ang nakakatuwa kasi minsan yung binibisita po nila yan, kinukwento sa akin. Nagdadala sila ng black coffee. Eh, sabi mo sa katabi mo, hindi pala umiinom ng black coffee, gusto pala 3-in-1. Siyempre, special request na lang di ba? Nakakatuwa, at least masaya ang puso ng mga worker. Ang worker po ay limited ang budget. Hindi po yan only na parang only wings. Pero yung puso ng worker, masarap makita yung ngiti ng isang matanda na minsan simpleng birch tree lang. Kasi minsan nga ibang matanda, ayaw na lang ng mga kape. Minsan, Energen, ganun, okay lang. Doon sila sasaya, doon mo mabibigay yung simpleng kasiyahan nila. Why not kung kaya nating ibigay? Amen? At ang galing po ng Panginoon. Tong mga tao po na to ay hindi natin pinlano na makilala sa buhay natin. Pero yung mga tao na to, si Lord ang nagbigay para ma-encounter natin. Hindi natin alam paano silang makikita. Pero naririnig niyo yung mga pastor. Sabi ng isang pastora kanina, Lord, bigyan mo ako ng kwento na ganito. Yung mga taong hopeless, yung mga taong parang malapit nang mawala. Yung gusto ng pastora, makilala sila. Hindi mo nga alam paano mo hahanapin pero ang Diyos ang nagbibigay ng pagkakataon para ma-meet natin sila. At pag nandun na sana sa pagkakataon na yon, sabi mo nga sa katabi mo, huwag mong sayangin yung oras. Kasi tingnan niyo po itong last, bago ko po tawagin yung next na magkukwento. Asan po yung picture? Nakita niyo wala pong tao? Daan lang po yan. Si Pastora Lovely yung nakatalikod. Yung daan na yan, walang litrato wala si tatay, hindi natin makita si Kuya Arnel. Pero yung litrato ng daanan, papunta dun sa bundok kasi 3 lang ang bahay. Alam niyo po sinong magtsatsaga na aakyat pa dun sa 3 bahay lang ng bundok? Iilan lang ang nakatira. Pero yung puso ng mga manggagawa na may urge, may nangungusap sa puso nila na pumunta kayo doon. Huwag po nating palagpasin yun. Dahil may purpose ang Diyos kung bakit dadalhin niya tayo doon. At imagine niyo po, yung tao palang nakatira doon sa 3 bahay na yun, yung isang tao pala doon, accidentally, nasagasaan siya. Hindi niya alam na may mangyayaring ganong pagkakataon. Naabot na niya yung dulo ng buhay niya. Pero kagaya po ng sinabi ko kanina, bago natin marating yung dulo ng buhay natin, may paalala at may babala o warning ang Diyos. Kaya pakinggan po natin yun. Amen po. Kaya nasyaran yung kuya na nandun bago nangyari kasi wala nga yung worker, nagbakasyon. Pero bago siya nagbakasyon, napagawa muna ng Diyos yung trabahong gusto ng Diyos ipagawa sa kanila. Amen po. Sige po, tinatawagan ko po yung next, si Pastor Ruben. Ayan, ako po si Kuya Ruben, mula po sa Rema Sariaya. Meron din po akong i-share katulad po nila. Kami, ang kasama ko po ay na worker ay nakapag-share ng isang nanay. Ito pong nanay na to ay 87 years old. Ayan, sa kabila ng siya po ay 87, malakas pa rin po naman siya. Malinaw yung mata, malakas yung pandinig. Isa lang po ang hindi sa kanya kasi hindi po siya nakakalakad.
Kaya hindi po namin siya ma-invite sa church. At mula po nang na-share namin siya, nagtuloy-tuloy po yung conduct ng Bible study. Ang pagkakatanda ko po, na-share namin siya last September 2024. Yan. Pagkatapos po namin siyang ma-share, nagtuloy-tuloy yung Bible study hanggang dumating po yung time na nag-ikot po ang ating mga district pastor. February, etong 2025, nag-ikot po si Pastora Lea sa lugar po ng Quezon at una pong schedule sa akin, February 25, ang hapon is nagpunta po kami sa bawat bahay na dumadalo po sa gawain ng church din po natin sa Rema Sariaya at pinag-pray po yung mga tao. At nung sa kabila naman po, hindi namin naaabutan yung isang tao hanggang sa nag-push na po ako na pumunta kami sa binabible studyhan namin na si Nanay Chodora. Sabi ko nga po siya po ay 87 years old. Kaya nung dinala ko po doon si Pastora Lea, nagkaroon po sila ng kwentuhan about sa buhay-buhay. And then pagkatapos po nun, pinag-pray po ni Pastora Lea. After niya pong ipag-pray, nirenew po yung salvation ni Nanay Chodora. After po nun, 1 week nakalipas, March, ng second week, muli po akong dumalaw sa kanila, sa bahay nila, at hinahanap nga po nila si Pastora Lea. Kasi, glory to God po, kasi ang sabi po ng matanda ni Nanay Chodora, napakabait daw po, at bakit daw po ganun ang mga born again? Yung tipong maasikaso raw po kahit hindi naman daw po kilala. Kasi ipinag-pray po ni Pastora Lea eh. Ayan, pagkatapos pong ipag-pray, ayan po, sabi ko nga po, nagbalik ako ng second week, nag-Bible study. Alam niyo po, nung hapon pa lang, marami na siyang iniindang sakit sa katawan. May mga sinasabi niya sa aking mga sakit. Hindi naman po ako doktor, lagi ko lang po sinasabi, ipag-pray po natin. And pagkatapos po nun, Friday, nakita ko po yung anak niya, nakasalubong ko alas 5 ng hapon. Ang sabi ng anak niya, brother, nakapunta ka na ba sa bahay? Kasi inihintay ka ni nanay. Sabi ko, baka bukas na lang po, Sabado, para diretso follow up. At pagkatapos nun, makipagkwentuhan na rin. Ayun po, pagdating po ng Sabado, umaga, pumunta po ako, kasama ko po yung bata, yung maliit. Siguro mga 10 years old po yun. Yan, nandito po siya ngayon. Siya po yung kasama ko kasi wala po ang kasamang worker nun eh. Nagpunta po kami, pagdating po ng alas 9, pumunta kami sa bahay nila. Wala po ako nadat ng tao. Tapos yung bahay malinis. Ang isip-isip ko po tuloy, sabi ko baka nasugod sa ospital. Kasi yun nga po yung laging nire-request sa akin na gusto niya raw magpadala sa ospital. Pagdating po ng gabi, ayan, nung Biyernes pa lang po ng gabi, may something na po kasi hindi ako mapakali. Friday pa lang ng gabi, hindi na ako mapakali. May pumapasok sa isip ko yun nga po si Nanay Chodora. Kaya nung Sabado ng umaga, pinuntahan ko po siya kagad. At yun nga po, hindi ko nadatnan sa bahay. Ang isip ko baka nasa ospital nga, nagpasugod. Pero pagdating po ng Sunday, after po ng service namin, umaga, syempre naglinis-linis muna ng bahay, ng church, nagluto-luto. Pagdating po ng hapon, hindi pa rin ako mapakali. May something na tumutulak sa akin na pumunta ako sa bahay. And habang naglalakad po ako, sa mga kasamahan ko pong mga manggagawa, pag sinabi mong yung malayo, malapit lang. Tama po ba? Pag sinabi mong dyan lang, ibig sabihin malayo yun. Pero sa ating mga sanay maglakad, malapit na lang. Alam nyo, habang naglalakad po ako, yung naging kabaliktaran naman, yung malapit sa akin na bahay, habang naglalakad ako, pakiramdam ko ang layo. Habang naglalakad ako, nakalusot ako sa isang iskinita. Habang naglalakad pa po ako, may nakita na ako maraming tao. Ang naisip ko, baka dumating po yung mga kamag-anak ng nanay na to. Kasi hindi po siya dinadalaw, hindi po nakarating nung birthday niya, nung Pasko, saka nung bagong taon. Kaya baka sabi ko, baka nag-reunion sila ngayong March. And habang naglalakad pa ako, paunti ng paunti, may nakita na akong tolda. At isa lang po sumagi sa isip ko,
Nung time na nakita ko may tolda at maraming tao sa kaupuan, ayun po. Si Nanay Chodora po ay binawi na ng Panginoon. Napakabuti po ng Lord kasi sa kabila ng ganun ang nangyaring sitwasyon, pero naniniwala po ako, si Nanay Chodora ay nasa piling po ng Panginoon. Wala man pong bakas na pagsisisi, pero sa atin po kasi, isa lang pong pumapasok sa puso ko, naging masaya. Wala pong condemnation, kundi tuwa kasi si Nanay nasa piling na po ng Panginoon. At yun lang po. Nakikita niyo po ba yung picture? May 3 po yan eh. Ayan po sila, Lola Chodora. So sa isang picture, yung sinesheran po siya ng worker. Nakikita niyo po? Nakikita niyo po ba? Ayan, so ayan, bina-Bible study. Ngayon, binanggit po kanina ni Pastor Ruben, may kasama siyang bumibisita dyan kay Lola Chodora kasi solo niya po yan sa church. Solo niya po na nakadeploy sa Sariaya. Nandito po ba si Sabrina? O natutulog pa si Sabrina? Nandito po ba yon yung batang kasama ni Kuya Ruben? Kasi nandito daw eh. Sabrina, kung nandyan ka ba, magparamdam ka. Nandyan po. O, sige, kung hindi ko po makita kung nasa si Sabrina, tinitingnan ni Kuya Ruben. Pero gusto ko lang pong sabihin sa inyo, kung nasan man si Sabrina at naririnig ako, ang kwento po ng mga ganito ay hindi lang para sa pastor at sa worker. Kahit ordinaryong miyembro ka, pwede kang maging parte na makapag-win ka ng mga last call. Amin po. Hindi lang yan na parang, ay hindi, bahala na si pastor, bahala na yung worker sa church, sila na lang. Tingnan niyo po, tinanong ko kanina si Pastor Ruben, ilang taon yung batang nakakasama mo na bumibisita? 10 years old. Minsan siya ang nauutusan, tingnan mo si Lola Chodora. Amen po. At tingnan niyo po, no, mahaba ang nilakbay na buhay ni Lola sa mundong ito. Pero ang Diyos ay napakabuti dahil may mga manggagawa siya na dadalhin sa lugar na yun para mas lalo pang, yung mga huling buhay ni Lola Chodora ay mas lalo niyang ma-enjoy. Hindi man makapag-mall, hindi man siya makapagpasyal kahit saan, pero yung buhay na may kapayapaan na may Diyos, gusto ng Panginoon ibigay sa ating lahat. At dito po sa mga litrato na makikita natin, sinesheran, bina-Bible study, nakakatuwa nga po eh, kasi kaya naghingi kami ng picture, tingnan nyo po no, yung mga tao na to, alaala na lang po sila. Pero kahit papaano, may naitabi tayo na litrato, na titingnan natin at tuwing lagi nating makikita, naging parte sila ng buhay natin. Itong mga tao na to bago sila nawala, na minsan dun sa buhay nilang haba kasi 80 plus si Lola Chodora. Pero sa loob ng 80 years old na yon, 1 taon na lang pala ang pwede niyang makasama yung worker, yung kabataan na bumibisita, ay mawawala na po siya. Pero sa maiksing panahon na yon, naramdaman niya yung kapayapaan ng Panginoon. Amen po. So uulitin ko po, hindi po itong kwento na to ay hindi pang pastor lang, hindi to pang miyembro lang. Sabi mo sa katabi mo, bithiin mo rin. Nagamitin ka ng Panginoon. Amen? So sige po, tuloy natin. Tinatawagan ko po si Pastora Daisy. Ako po si Daisy. Ako pong worker po ko sa Rema Tanay po. At meron po ako nasharean po, ang pangalan niya po ay Tatay Lito. Yun po nung time po na nag-share po kami noon, napapansin ko habang nagbabagi po kami ng salita ng Diyos, si Tatay po, umiiyak po siya habang nag-share po ako. Nung time po na, nag-share po ako nung ano po, nakita ko po yung willingness na makinig ng salita ng Diyos. Habang nakinig po siya, umiiyak. Habang umiiyak po siya nung ginawa ko po noon, pinag-pray over ko. Ngayon po, at makikita ko yung tatay na diba kapag ikaw ay lingkod ka ng Diyos, makikita mo yung kahit hindi mo pa naman nakilala yung tao, pero napapansin mo may problema. At yun, si tatay na po yun, ay
bago mo pa lang siya nakilala, pero nabanggit na po siya ng problema niya po. Ayun po, nung time po na banggit po siya ng problema, sabi po namin kay tatay, sabi po namin sa kanya, Tay, lumapit lang po kayo sa Panginoon. Alam niyo po, nung time po na sinabi ko po sa inyo, umiiyak po siya. Sabi ko, Tay, gusto niyo po ba na magkaroon po tayo ng Bible study po sa bahay niyo po? Ngayon po, sabi ni tatay, sige. Ngayon po, nung time po na nagkaroon po kami ng Bible study po sa kanila para mawin po si tatay po. Ngayon po, si tatay, tuwing nagkakwento po siya, siya umiiyak, yung emosyon niya po, tuwing nagkikwento po siya, nanginginig po siya. Kasi grabe po yung problema niya po dun po sa pamilya niya po. Alam niyo po, tuwing naririnig po yung yung problema niya po, sabi ko sa Lord, paano ko itong matulungan si tatay nito? Pero alam niyo po, ang gusto ko lang po, yung ilapit siya sa Panginoon. Kasi yun, di ba, yun lang po yung solusyon para matagunan po yung problema niya po. Ayun po, tuwing napunta po kami sa bahay niya po, lagi niya po sinasabi niya po sa amin, na-appreciate ko kayo. Kahit hindi ako nagsisimba, sobrang tiyaga niyo na pinupuntahan niyo pa rin ako dito sa bahay. Alam niyo po, sabi ko po kay tatay, Tay, ganun po talaga, ginagawa po namin to sa Panginoon at mahal po kayo ng Lord. Ngayon po, tuwing napunta po kami sa bahay po nila, ay wala po siya kasi po busy po tuwing nagpa-follow po kami. Wala po si tatay. Ngayon po, noong time po na August po, noong August po yun, pauwi po kami, galing kami, fundraising po kami. Ngayon po, napansin po namin, meron po kaming nakitang tarpaulin po at nakita po namin si Tatay Lito ay kinuha na siya ng Panginoon. Ngayon po, nung time po nakita ko po noon, nanlambot po ko at nanghina. Sabi ko, Lord, sabi ko po noon sa isip ko, sa puso ko, wala na si tatay, pero di po siya kahit isa, hindi po siya nakapagsimba. Pero ako po, bilang ikaw ang manggagawa ng Panginoon, ginawa mo yung part mo para mailapit po natin siya sa Panginoon. At sabi ko nga po kay Pastor Maika, nung kasama ko, thank ko po si Pastor Maika ang time na yun. At least na lagi ko po yung yung sasali ko po, ginawa ko yung part ko. Kasi nung time po na kinuha na po siya ng Panginoon. Ano po yun, kasi di ba pag iba, pag kinuha na siya ng Lord, minsan, kinuha na siya ng at least tinanggap niya naman Panginoon. Ako po time po noon, nalulungkot po ako. Kasi si tatay po noon, gusto ko po talaga siya, makilala siya sa Panginoon. Pero siguro yun na lang po yung time na, yun na lang huling araw niya na kinuha siya ng Lord. At yun pa rin po, ganun pa rin po yung kabuti ng Panginoon po. So, glory to God po. Ayan po. So, Pastora Daisy, ano na nga pong pangalan ni tatay? So, si Tatay Lito. Natapos po agad, hindi niya po na-elaborate ng maayos eh. Pero alam ko po yung mga kwento nila. Ano po, si Tatay Lito po ay may matinding pinagdaanan sa buhay. Hindi ko sure, baka hindi kaya po ni Pastora Daisy dahil talagang yung hindi niya dahil sa puso niya yung nakarinig niya lahat ng problema nung Nakita niyo po yung litrato, nagba-Bible study? Nakikita niyo po? Si Pastor JP po yung isa, tama ba? Si Pastor JP yan? Nandun sa Tanay. At si Pastora Daisy. Hindi na nabanggit pero ikwento ko sa inyo. Si Tatay Lito po ay may matinding pinagdaanan sa buhay. Na may anak po yan, hindi ko naman po i-mention talaga yung problema sa inyo. Meron po siyang isang anak at may gumawa ng hindi mabuti dun sa anak niya. Ngayon, yung gumawa na hindi mabuti sa anak niya ay tatay niya. Naiintindihan niyo po? Ngayon po, namatay yung anak niya. Namatay yung anak ni Tatay Lito, wala na siyang anak. Na-meet po nila yan, si Tatay Lito, punong-puno ng galit sa puso. As in, punong-puno siya ng galit na hindi niya kayang magpatawad dahilan sa gumawa ng mali sa anak niya. At hindi niya talaga kayang magpatawad. Ngayon, yung taong gumawa ng hindi mabuti sa anak niya, kahit sabihan nila na magpatawad po tayo, nung unang meet nila, matigas siya.
ayaw, hindi ako magpapatawad. Alam niyo po, namatay yung gumawa ng mali sa anak niya. Hindi niya pa rin kayang patawarin. Kahit patay na, hindi niya kayang patawarin. Tuloy-tuloy ang Bible study, tuloy-tuloy ang pagpasal. Narinig niyo po kanina, hindi po yan nagsisimba. Hindi po yan mahatak sa simbahan. Hindi siya mapapunta sa church dahilan sa bigat ng pinagdadaanan niya. Pero ang simbahan ang pumunta sa bahay niya. Nakukuha po natin? So, tuloy ang Bible study. Parang almost a year po nila yan nakasama. Tuloy ang Bible study, tuloy ang pagbisita. At paalala ng paalala na, tatay, kailangan nating magpatawad. Laging yun ang billing ko sa kanila. Kinuwento nila yan sa akin na sabi ko, ang goal natin, si tatay, ay matutong magpatawad. Yun ang talagang hindi niya kayang gawin. Alam niyo po, tuloy ang Bible study. Hanggang makikita natin, hindi na po na-elaborate ng maayos eh. Si tatay po ay unti-unting lumambot. Kaya nga sabi niya, salamat sa inyo kasi ang tiyaga niyo pa rin na sabihin sa akin na mahal ako ng Diyos, na ito ang plano ng Diyos, kahit di ako nakakapunta sa simbahan. At hindi po natin expect talaga na gano'n na pala ang magiging eksena. Sana, ang desire ng mga worker is madagdagan nga ng member, maging makasama sa simbahan. Kaso hindi pa natin nakasama sa simbahan, nawala na. Pero yung trabaho na binigay ng Panginoon is maabot siya. Na yung tatay na nabuhay siya sa tagal ng panahon na nabalot siya ng galit. Alam niyo po, ang Panginoon ay gumawa ng paraan para mapalaya siya doon. Yung matigas na puso, nag-utos ang Diyos ng mga manggagawang tiyagain, puntahan. Anong ginagawa ng mga manggagawa? Ang tawag po sa pagbabahagi niyan ay pagdidilig. Binabasa mo sila ng panalangin. Yung panalangin mo ang nagiging tubig para yung matigas na lupa lumambot. At nung malapit na pala, syempre hindi nga, wala namang mag-e-expect na kailan ba mamamatay, may schedule ba, ito ang kamatayan niyan, wala. Pero a week before nang mamatay si Tatay Lito, siguro nararamdaman na niya. Sabi niya dun sa mga manggagawang pumasyal, salamat sa inyo. Kasi hindi ako nakakapunta ng simbahan. Hindi natin masisi ang bigat. Hindi ko po sa inyo masabi kung gaano kabigat yung nangyari. Pero kaya nga hindi kayang banggitin ng pastore. Hindi niya maatim yung nangyari dun sa buhay ni tatay. Pero sabi niya, salamat kasi dinala niyo ang Panginoon sa akin. Amin po. Kaya yung paghayo natin, yung labas-labas, hindi nasasayang yan. May mga taong naghihintay dun sa mga tahanan nila, hinihintay nila ang kaligtasan. Kung di mo gagamitin yung paa mo, hindi ka susunod dun sa pagtawag ng Panginoon. May kanta po kami laging pinapakinggan na ilan na ba ang naligtas, ilan na ang natulungan mo. Naghihintay yung mga tao na yun. Papunta sa impyerno dapat ang mga tao na yun kung hindi mo mapupuntahan. Amen po. Yuko tayong lahat. Minsan pa, bago natin ituloy ito, kausapin nga po natin ng Panginoon. Magkaroon po tayo ng puso na, Lord, tulungan mo ako, Panginoon, na magamit din sa mga ganitong kwento. Hindi mo kaano-ano. Hindi mo alam paano pupuntahan yung tao. Pero iglagay mo lang ang puso mo na handa kang sumunod at yung mga panyapak mo ay handang lumakad. Ang Diyos ang magdadala sa atin sa mga taong wala ng pag-asa, yung mga taong bigat na bigat sa buhay. Panginoon, tulungan mo kami na mapuntahan to. Tulungan mo kami na maabot sila. Gamitin mo kami, Panginoon, na maibahagi yung pag-ibig mo. Yung mga taong wala nang nakakapansin, yung mga tao, Panginoon, na wala nang bumibisita. Lord, gamitin mo kami na makapunta sa mga tahanan nila. At bago man lang mawala ang buhay nila, Panginoon, hayaan mo na maipakilala ka namin kung gaano mo sila kamahal. At gaano man naging mabigat ang buhay, may Diyos na handang magbigay ng magandang buhay sa kanila.
Tulungan mo kami, Panginoon. Ang mga puso namin, O Diyos, ay ilagay mo sa ganitong sitwasyon. Yung puso, Panginoon ni Jesus, na naghahabol para maligtas ang mga tao. Sa'yo magtitiwala sa habang buhay, O Jesus. Ikaw lang. Sige po, makipag-usap po tayo sa Panginoon. Ang buhay ko. Panginoon, kumilos ka sa mga oras na to. Ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, O Jesus. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, O Jesus. Ikaw lamang. Sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay sapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay, O Jesus. Ikaw lamang. Ayan po. Sige po, tingin na po tayong lahat dito. Pakikalabit mo yung katabi mo. Huwag ka munang matutulog. May mga kwento pa po tayo o testimony na maririnig para po sa kalakasan po ng spiritual natin. At ito po ang tema natin. Sabi ko nga po kanina, lahat tayo may tinatawag na final call or last call. So itong mga tao na binabanggit po natin dito at pinapakita sa inyo, narating na po nila yung last call nila. Tayo po kaya, handa na ba tayong harapin yung last call natin? Amen po. Sige po, pagpatuloy natin, tatawagan ko po si Pastora Joy. Good afternoon po sa bawat isa. Yung ikukwento ko po ngayon ay kwento po siya ng kasamahan po nating elder sa simbahan. Siya po si Tatay Joe. Wala po kasi siya ngayon dito. Pero, ayun po, kagaya nga po ng sinabi ni Pastora Abby po kanina, itong calling po natin, ang calling po ng simbahan po natin na ito ay hindi lang para sa pastors, workers ng simbahan natin, kundi para po sa bawat isa. And si Tatay Joe po kasi, may pagkakataon na siya po ay nagbakasyon sa Amerika po. E nung nagpunta po siya ng Amerika, doon po sa lugar kung saan po nakatira yung family niya, meron po silang kapitbahay po doon na kaibigan po ng ate po niya. Ngayon yung kaibigan po ng ate po niya na yon ay sobrang yaman. At sila po ay isang atheist. Di po sila naniniwala sa Diyos na pinaglilingkuran po natin. One time, may pagkakataon po doon na sumama si Tatay Zom doon sa ate po niya nung pinasyalan po ng ate po niya yung kapitbahay po nila. Nag-try po si tatay na mai-open ang Word of God. Kasi yun po yung tinuturo po sa atin, di ba po? Kahit saan po tayo mapadpad, ano man po yung gagawin natin, always dapat sinishare po natin ang pag-ibig ng Panginoon. So nung time po na yon na pumasyal po sila dun sa kaibigan po ng ate po ni tatay,
tinry niya po na i-open yung Word of God. Pero yung nakakalungkot, nung time po na yon, nung unang pagkakataon po na yon, ayaw po nung mag-asawa. Mag-asawang matanda po yun. Hindi na po sila nagtatrabaho, wala po silang anak. So nung time po na yon, tinry po ni tatay na maibahagi ang pag-ibig ng Panginoon dahil alam nga po niya yung case ng mag-asawa. Pero ang nakakalungkot po, hindi po nila pinakinggan at ayaw po nilang pakinggan yung pag-ibig ng Panginoon. Pero sa atin pong mga taga-Rema, hindi po uso ang sumusuko. Amen po. Sa pag-share nga po ng Word of God, kahit ipahabol ka na sa aso, buhusan ka man ng tubig, tuloy pa rin, babalikan mo pa rin, dahil ito po ang mission natin. Kailangan nating maiparating sa mga tao ang pag-ibig ng Panginoon, lalo na sa mga taong higit na nangangailangan po nito. So ituloy ko po yung kwento. Hindi po yun tinigilan ni tatay. Andun pa rin po yung pagpupursige niya na maipasok yung Word of God. Every time na ipapatawag po nung mag-asawa na yon, yung ate ni Tatay Jom, lagi rin po siyang sumasama. Kahit hindi naman siya friend nun kasi nagbabakasyon nga lang po si tatay doon. Sama lang po siya, tinatry niya po na may share ang Word of God, pero ayaw po siyang pakinggan, pero tuloy pa rin. Ganun po dapat ang attitude na meron po ang bawat isa po sa atin. Hanggang sa dumating po yung pagkakataon, kasi nababanggit naman po ni tatay, ang problema lang, ayaw pong tanggapin. Alam niyo po, dumating po ang isang pagkakataon na siya na po mismo ang pinatawag po nung mag-asawa, especially po nung tatay. Kinokontak po nung mag-asawa po na yon, yung ate ni Tatay Jom. At si Tatay Jom po ay pinapatawag. At gusto po nila nung tatay po napakinggan yung kwento ni Tatay Jom about po sa pag-ibig ng Panginoon. And alam niyo po, sa pag-i-stay po ni Tatay Jom po doon, palagi na po siyang pinapatawag. At naging interesado po yung tatay po na yun na pakinggan yung kwento po ng pag-ibig ng Panginoon. And alam niyo po, hindi ko po matandaan yung exact time. Nakakalungkot po yung tatay po na yun, wala na po siya, pumanaw na po. Pero ang kagandahan po doon, narinig niya po o napakinggan niya at naging interesado po siya ng, patungkol po sa kwento ng pag-ibig ng Panginoon. Ngayon, inuulit ko lang po, kagaya ng nabanggit ni Pastora Abby po kanina, yung mission po na ito ng last call, hindi lang po ito trabaho ng mga workers, pastors, kundi ito po ay trabaho ng bawat isa po sa atin. Kaya kung saan man po tayo mapadpad, magbakasyon ka man, nag-aaral ka man, o nagtatrabaho ka man, always po nating i-grab yung opportunity na maibahagi po natin ang pag-ibig ng Panginoon sa lahat ng tao na nakakasalamuha po natin. Dahil hindi po natin alam, wala pong nakakaalam kung hanggang kailan po yung buhay ng tao. Ngayon nga, mapapansin po natin sa mga balita, bumabiyahe lang. Hindi na nakakauwi ng buhay sa bahay po nila. Kaya always, i-grab po natin yung opportunity na ma-share po natin ang Word of God, yung pag-ibig ng Panginoon sa lahat po ng nakakasalamuha po natin. Amen? Hindi po to trabaho lang ng workers, pastors, ng mga nagmi-ministry dahil nire-require, kundi ito po ay trabaho ng bawat isa po sa atin. Amen? Hingin po natin sa Diyos yung burden, hingin po natin sa Diyos yung pakiramdam ng Panginoon para sa mga kaluluwa, para mas madali po nating magawa yung trabaho po na ito. Po, siguro magandang hapon po. Napakinggan po natin, ito naman po ay international na kwento. Biruin niyo po, sabi ko nga po, ang kaligtasan po ay hindi pinagdadamot ng Diyos sa lahat, ibig sabihin sa lahat, sa buong mundo.
At praise the Lord kasi kung sumuko si Tatay Jom, sayang. Pero hindi niya sinukuan yung tao na ibahagi yung pag-ibig ng Panginoon. At narinig po natin na dumating yung time, siya na po ang pinatawag para po makinig. At sabi ko nga po kanina, sana sa bawat isa sa atin, ihingiin natin yun sa Panginoon. Desire din natin na gamitin tayo ng Panginoon. Amen po. Tuloy po natin. Sige po, tinatawagan ko po si Pastora Libaw. Magandang hapon po sa bawat isa po sa atin. Ako po ulit si Marlene po. Naka-assign po ako ngayon sa lugar po ng Ilocos. Years ago po, na-deploy po ako sa lugar po ng Santa Maria, Bulacan. Naalala ko po noon, 2 to 3 months pa lang po yung church. Yung may-ari, pinapaalis na yung church, pinapalipat na po ng ibang lugar. Naging agreement po namin nung pastor namin nung time na yon, habang soul winning po, maghanap kami ng lilipatan. Meron po akong isang kabataan na nakasama sa paghahanap po namin ng church. Meron siyang naikwento. Sabi niya pong ganon, ate, nung nakaraang linggo, sabi niya, meron kaming nashiran ni ate ganito, sabi niya. Gusto ko sanang balikan. Sabi niya pong ganon. Sobrang hesitant ako kasi yung cash na hawak namin, hindi enough para makapunta doon, para makabalik. Something na papunta lang yung perang hawak namin. Ngayon, alam niyo po, ang nangyari, sobrang kulit nitong kabataan. Pinagbigyan, kumaga parang ako ayoko, pero siya, dahilan sa gusto niya, sabi ko po sa kanya, sige, puntahan natin. Nag-travel po kami. Tapos pagdating po namin doon, kumatok kami, sinalubong kami ng tatay, isang tatay po. At pagbungad niya sa amin, ang unang sinabi namin, kami po yung nag-share sa inyo ng Word of God last week. Gusto po sana naming makita si nanay para po maipag-pray ulit. At ang bungad po sa amin ni tatay nung time na yon, marami ng simbahan, sabi niya, na nagpunta sa amin dito. Marami ng kagaya nyo na nagbahagi ng salita ng Diyos. Pero yung asawa ko, sabi niya, hanggang ngayon, nakaratay pa rin dun sa higaan niya. Hindi man lang siya gumaling, hindi man lang mabawasan yung sakit na nararanasan niya. Ang mga manggagawa po ng Lord, makukulit. Alam niyo po kinulit-kulit namin si tatay na ipag-pray si nanay. Kahit si nanay lang, hindi po kasama si tatay. Mayag po si tatay. At habang sinisharan namin si nanay, alam niyo po si tatay, marami siyang sinasabi. Yung kinukontra niya, yung sinasabi namin kay nanay. Hanggang sa natapos kaming makapag-share, si nanay po medyo hirap magsalita. Hindi namin siya naririnig, pero nung prayer of acceptance, ito pong si nanay, nakikita namin yung bibig na bumubuka. So, umalis po kami dun sa bahay, iniwanan namin sila. Paglabas namin, ang prayer naming dalawa nung kabataan na kasama ko, ate, sa paghahanap natin ng church, nawa dito na lang tayo makapagbukas, dito na lang tayo makalipat. So yun yung naging prayer namin paglabas ng bahay. Alam niyo po, mga ilang, siguro wala mang 5 minutes na lakaran, may isang building kaming nakita, kakatapos lang. Ang gagawin na lang po, ang naalala ko, kisame na lang. At glory to God po, tinugon ng Lord yung, ang bilis nga po minuto lang na prayer. Nakapagbukas po tayo ng gawain dun sa lugar na yon. Balikan po namin yon after ilang linggo lang din po nung nakapagbukas. Alam niyo po, nung nandun na po kami, gusto po naming balikan ulit si nanay. Nalaman na lang namin nung kausap namin si tatay na si nanay po, after naming mashiran,
siya po ay binawian na po ng buhay. Umuwi na po sa Panginoon. At so tuloy po ang gawain ng Lord dun sa lugar na yon. Ang ginagawa po namin, si tatay, kasi malapit lang yung bahay nila, binabalik-balikan, sinasadya po namin dumaan lagi dun sa bahay nila. Kadalasan po kapag dadaan kami doon, nakangiti kami agad. Meron pang time po kapag nagpa-fundraising kami, nagtitinda kami ng karyoka, meron pang time na para lang makausap namin siya, kakatok kami sa bahay nila para magbigay ng ilang stick nung karyoka na gawa po namin. At alam niyo po minsan kapag makakasalubong kami ni tatay, ang gagawin po nitong si tatay, malayo pa lang siya, nakabulyaw na siya sa amin. At lagi niyang sinasabi, kung gusto niyo akong makausap ng maayos, lagi niyang sinasabi na, wag mong babanggitin sa akin yung tungkol sa pagmamahal na yan. Laging ganun yung sinasabi ni tatay. At paiklin po natin yung kwento. More than 10 times namin siyang nadadaanan. Maalala ko po, parang 2 months, parang ganun. At alam niyo po nag-camping po ng July, kung hindi po ako nagkakamali. Pagbalik po namin, nag-fasting kami nung araw po na yon, yung pinaka-day 1 namin sa Santa Maria after po ng camping. At alam niyo po yung kasama ko, inutusan ko lang po sa labas. Pagbalik niya, umiyak na siya, humahagulgul na siya, at ang sabi niya po sa akin, Ate, si tatay na lagi nating kinukulit, si tatay na lagi nating dinadaanan, sabi niya, para sabihin na mahal siya ng Panginoon. Alam mo ba ate, wala na siya. Umiiyak yung kasama ko po nung time na yun. At yun po, in-appreciate ko po ang Panginoon sa lugar ng Santa Maria nung time na yun kasi kakabukas lang pero sulit po yung pagod. Sulit po yung paglalakad. Sulit po yung mga sakripisyo nung time po na yun. Salamat po sa Panginoon nung time na yun na nagamit po tayo ng Lord sa lugar na yun. Sa Panginoon po ang kapurihan. And po, may nadala po ang Santa Maria ngayon. Nandito po yung member ng Santa Maria, Bulacan. Pero tingnan niyo po kung gaano po ang Diyos. Hindi kasi maganda yung word na matchmaker. Pero ang Diyos po ay pinakamagaling na magplano sa lahat sa atin. At hindi pinlano nila Pastora Marlene, nung worker na nakasama niya, yung kabataan ba yun na nakasama niya doon, walang plano na magtayo dito sa ganitong bahay. Kasi nga, ang tagal nilang naghahanap. Pero ang Diyos po ang nagdidirekta. Ibig sabihin, ang Diyos ang nagbibigay ng direksyon. At narinig niyo po, masayang-masaya sila kasi yung nanay na sineran nila. Alam niyo, hindi niya binanggit yung presyo nung dala niyang pamasahe. Niyayaya siya nung kabataan. Sabi niya, ate, punta tayo doon, may gusto akong balikan. Kaso sabi niya, nag-hesitant siya. Ibig sabihin yun, nagdadalawang isip siya na, bakit? Baka hindi na sila makauwi kasi yung pamasahe nila pang one way lang. Ang dala po niya ay 40 pesos. 20 isa ang tao. Ngayon, pag namasahe sila, 40, papamasahe, papunta. Pag pauwi na, wala na silang pamasahe, pabalik. Pero alam nyo nga, sabi niya, may urge dun sa puso niya na, tara, puntahan natin. Bahala na yung pauwi. Kung sumabit man tayo, madali lang mag-thank you o kindatan mo yung driver. Diba? Pero, nakuha niyo po, ang habol natin is mapuntahan si nanay na may sakit at mapanalangin. Alam nyo, na-bless ako nung kinukwento niya yan kasi nung natayo ang Santa Maria, pinapaalis sila, 3 months pa lang halos yung simbahan, pinapaalis ng may-ari, ito po yung old. Ngayon, naghahanap sila sa paligid. At dun sa kay nanay, na pinunta nilang nanay na nandun yung puso nila talagang sharan, kapitbahay po ni nanay yung paupahan na available. Sabi nga niya, hindi pa tapos yung kisame. Pero nung kinausap nila yung may-ari ng nagpapaupa, pumayag na. So parang nandun yung saya nila kasi kapitbahay na lang si nanay. Hindi na kailangang mangamba na makakauwi pa ba tayo kasi wala tayong pamasahe. Lakad na lang. Nakuha po natin. At
narinig niyo po yung kwento, sabi niya doon yung tatay po na punong-puno siya ng parang lungkot, punong-puno ng sumbat, punong-puno ng parang pagdududa na sabi niya, marami ng simbahan nagpunta, pero yung asawa ko nakaratay pa rin sa higaan, di pa rin gumagaling. Minsan ang kagalingan, hindi na yung physical eh. Yung lagi po nating naririnig, minsan gusto natin pag pinalangin natin yung tao, bumangon siya babuhay siya ulit eh. Pero once na minsan yung tagarema, sabi mo nga sa katabi mo, pag ikaw na ang nagpunta, last call na pala. Amen po. So, wala na. Umuwi na yung nanay sa Panginoon. Wala na. Kinuha na, namaalam na. Natira na lang po yung tatay. Alam niyo po, araw-araw na dadadaanan yung tatay na yun. Sabi nga nila dito, laging naka-ismid. Alam niyo, ismid, yung parang nakasimangot, nakairap. Pero sila, niningitian pa rin. Alam niyo, sabi niya nga, nagpa-fundraising sila ng karyoka. Binibigyan nila yung tatay. Hindi na, wag na po magbayad. Para lang silang magkaroon ng pagkakataon na makakwentuhan yung tatay. Libre na yung karyoka. Pero matigas pa rin yung tatay. Pero alam niyo po, yung mga worker po ay sobrang tiyaga. At take note yung kinukwento po niya, kabataan po yung kasama niyang nagtsatsaga doon. Sinasamahan po itong worker na bumisita. At sabi niya, di ba, nung prayer, paglabas nung kabataan para bumili ng kape, umiiyak na siya pabalik sa church kasi yung tatay na lagi nilang gusto nila sana man lang na parang tay si Lord mahal ka kaso yung tatay matigas eh. Alam niyo paglabas niya nakita niya wala na. May burol na. Ano pong pinupunto po dito? Sabi po kanina ni Pastora Marlene, yung pagbubukas pa lang ng simbahan ay sulit na. Amen po. Dahil may tao na tayo na nailapit sa Panginoon. Sayang nga lang si tatay, kung nakinig sana siya, kung sana pinalambot niya yung puso niya, naramdaman niya sana lalo ang pag-ibig ng Panginoon. Amen po. Sige po, ituloy po natin. Ngayon po, pakinggan naman po natin yung kwento po nung kasama natin na taga Zambales. Hindi po ito pastor, hindi po ito workers. Ito po ay isa sa mga elder dad sa simbahan. Tinatawagan ko po si Ate Cheryl. Hello po, good afternoon po sa ating lahat. Ako po si Cheryl, taga San Antonio, Zambales po, kung saan may church din po tayo dun sa lugar po ng San Antonio. Ang isi-share ko po sa inyong kwento regarding po kay Nanay Anita. Ano po siya? Nanay po siya ng kababata ko. Yung case po ni Nanay Anita, bedridden na po siya. Parang ano po, lantang gulay na po. Hindi na po niya maigalaw yung katawan niya at naka-intubate na po siya, naka-NGT na po. So, last February po, nakausap ko po yung anak niya, yung pamilya po. So, kinumusta ko po. Then hanggang sa na-open po na nag-offer po yung mga pastors po natin at saka yung mga worker po sa simbahan po na i-Bible study po namin. So, every week po yun, from February po, once in a week, nag-Bible study po kami dun sa lugar niya. Glory to God po kasi, every week po, sa first week po na bina-Bible study po namin siya, nagpapakita po siya ng progress. Naimumulat po niya yung mata niya. Na first week po, yun po yung progress niya. Second week po, panibagong improvement na naman po or progress po, na igagalaw niya na po yung kamay niya. Pero not totally yung buong katawan niya. Parang every parts po ng katawan niya, every week, may improvement po. So, third week, fourth week, glory to God, talaga pong nagre-response po siya. Dumating po sa point na tinanong ko siya, tita, sabi ko, or auntie, kasi Ilocano po eh. Kung naririnig mo ako or naiintindihan mo yung sinasabi namin, sabi ko ganyan, pisilin mo yung kamay ko. Pinipisil po niya yung kamay namin nila pastor kapag nag-worship po, pag nagba-Bible reading po kami sa kanya. So, natutuwa po kami kasi may improvement po. Alam niyo po, nung ika-5th week na po, madaling araw,
tumawag po kapag Bible study pa po kami sa kanya, tumawag po sa akin yung anak. Ang sabi niya, Che, wala na si nanay, patay na. Alam niyo po, nung una nalungkot po ako kasi talaga pong syempre po, yung ganun pong bina-Bible study ninyo, nagpakita ng progress, matutuwa ka, tapos bigla babawian ng buhay. Pero alam niyo po, ito po yung sinabi po ng pastor po natin. Tita, huwag kang malungkot kasi last call na niya. Buti po na-sharean niyo po siya. So yung ko po dito, yung kinatutuwa or na-sharean po natin siya bago po yung tinatawag po na last call po. Last trip ng buhay niya. Nakatanggap po siya at naniniwala po ko at ng buong pamilya niya na may magandang kalalagyan po si Nanay Anita. And ang kagandahan po, alam niyo po, yung pamilya niya, tuwang-tuwa po. Nandoon po yung tuwa nila. Sabi nila, thank you, maraming salamat kasi nag-effort po yung church natin, nagtiyaga po. Every week, pinupuntahan po dun si Nanay Anita. Yung, kumbaga sabi nga po nung mga naunang nag-share, kung hindi kaya nung tao pumunta sa simbahan, dalhin mo yung simbahan sa kanya. Kasi hindi niya na kayang bumangon, maglakad at pumunta sa simbahan. Dalhin po natin, mag-effort po tayo na dalhin po natin sa mga taong walang kakayanang pumunta sa simbahan. Po natin, i-share po natin sa kanila na may kaligtasan bago mahuli ang lahat. Ang sabi po ng pamilya niya, alam nyo, sa ginawa ninyo, naging magaan sa amin yung pagtanggap na wala na si mama. Kasi po, mahal na mahal po nila yung nanay nila. Sabi nilang ganyan, kung hindi dahil sa inyo, siguro yung pamilya namin, mas nagluluksa pa ngayon. Pero ngayon, alam namin na nasa mabuting kalagayan na si mama sa piling ng Diyos. Sayang ganyan. Ando doon po yung comfort. Sa sobrang tuwa po nila, alam niyo po, yung mga pastor po natin, naghandog po sila ng munting handog po. Kasi yung anak po, hinihintay lang din po pala niya na mawala na, kunin na po yung nanay niya at magsisettle na po sa ibang lugar po. So, glory to God po. Yun lang po yung mensaheng masasabi ko na wag po nating sayangin yung bawat opportunity na dumarating sa atin. Na i-share po natin yung kaligtasan kasi doon po tayo gagamitin ni Lord eh. Sige po, thank you po. Praise God po at salamat po sa inyo. Tingnan niyo po, no? Paulit-ulit po namin sinasabi, si Ate Cheryl po ay hindi pastor, hindi po siya worker, pero siya po ay ginamit ng Panginoon na makasama po sa kwento na ito at ma-experience po itong pinagagawa ng Panginoon. Amen? So sige po, bago tayo mag-close, may last po akong i-share sa inyo. Dito po, nakikita niyo po yung TV? Okay po. Ito po ay si Nanay Rosalie. So, tingnan niyo po yung picture. Siya po ay nasa camping. Kung sa mga nakatribe po ni Nanay Rosalie Mosende, ang apelido po niya, siya po ay nag-camping last July camp sa Marikina. So, si Nanay Rosalie po ay naging member ng Rema Morong ng, I think, 2022. Parang pandemic po iyon. Siya po ay nasyaran at hindi naman naging mabilis na active siya, pero siya po ay nagpatuloy sa Panginoon. At first na camping po ni Nanay Rosalie ay sa Marikina, July 2024. Tuloy-tuloy po ang pag-attend niyan, na-bless nga po kasi isa lang po yung pin-repair ko na picture, pero may kita niyo po minsan dun sa Rema Morong, karga niya po minsan si Jedy. Kasama po namin yan, may anak na po ako, kasama namin yan sa group picture. Siya po ay nag-camping last July 2024. So last year, sa Marikina, sa atin pong mga nag-camping sa Marikina, siya po ay nandoon. At sabi ko nga po, dahil siyempre ako as pastor, kami po, kayo pong mga miyembro, nabe-bless kami pag yung nakikita yung litrato na parang, alam niyo yun, yung pagtawag sa Panginoon, sinisave ko yan. Sabi ko nga,
pagkakita ko, sabi ko, hindi po kasi siya masyado nagfe-Facebook. Sabi ko, nanay, nung pagbisita namin sa kanya, ang ganda po ng kuha nyo. Pinakita ko po tong litrato niya na to. Sabi ko, ang ganda po ng shot niya po doon nung camping. Alam niyo, tuwang-tuwa siya, tiningnan niya, sabi niya, ang ganda ko dyan na. Pero nakayuko po yan. Sana all maganda kahit nakayuko. Diba? So, si Nanay Rosalie po ay nagpatuloy po sa gawain ng Panginoon. At nabibless po kami sa lahat po ng na-deploy po sa Rizal. Kilala niyo po si Nanay Rosalie. Alam niyo po, 2022 po namin siya naging member. Hindi siya yung talagang Sunday every Sunday attend. Siya po kasi ay may hika. Pag sa panahon po ng gantong kainitan, nahirapan po siyang lumabas. So, ang nangyayari po yan, hatid sundo yan ng motor, minsan sasabihin niya po, favorite po niyan isa si Kuya Jay. Kilala niyo po si Kuya Jay na worker. Pag magchat-chat yan, Kuya Jay, pwedeng pakisundo na ako. Pag minsan di naman siya nagchat, nagta-tricycle na lang, mamaya nandun na sa church. Alam niyo po, nabibless po kami na makakasama ko kasi si Nanay Rosalie, nung nakita niya po ang pag-ibig sa kanya ng Panginoon, naranasan niya ang pag-ibig ng Diyos, may hika po ito. Ibig sabihin nung may hika, hindi po normal ang hinga nito, lalo na kapag mainit, sinumpong. Pero nung siya po ay nag-camping, lalo po siyang naging active sa Panginoon. After ng July camp po, naaalala ko, pinapunta po lahat ng pastor sa harapan, sa lahat po ng nakakaalala, magsabi kayo ng amen. Nilapitan niyo po yung mga pastor at nag-offer kayo ng love offering kung ano man ang merong hawak niyo. Amen? Naaalala niyo po to? Either na susi, kung ano man ang mahalaga sa inyo, ang sabi sa atin ni pastor, ibigay natin din sa pastor natin. Alam niyo po, paglapit niya po sa amin mag-asawa, may maliit siyang amount na binigay. Maliit na maliit talaga. Inabot niya po sa palad ko, yumakap siya sa akin at bumulong. Sabi niya, Pastora, pag pinagpala ako ng Panginoon, dadagdagan ko pa yan. Ay sabi ko, Nay, okay lang. Hindi amount ang basihan para maipakita niyo yung appreciation niyo sa amin bilang mga pastor. Yumakap siya, sabi niya, hindi gusto kong i-bless ang mga pastor at worker. Alam namin ng buhay ni nanay, hindi naman sobrang mataas ang karangyaan. Sapat lang na meron siyang nakakain ng mga anak niya. Pero sabi niya, Pastora, gusto kong magamit ako ng Diyos, mabless kayong mga lingkod. Tapos yumakap siya, talagang iyak siya ng igayak. Sabi ko, Nay, hindi po ito maliit, malaki to sa Panginoon. At umupo siya, pag uwi po, nag-start po ang paglilingkod ni nanay. Sumasama po yan, humayo, kainitan po yan. Sabi ko nga po doon sa mga worker, tansyahin natin si nanay. Kasi baka hingali, nahayo yan, aakyat, maglalakad, may pataas pa. Pag taga Rizal kayo, alam nyo yung mga akyatin dyan. Sabi ko, tansyahin natin, pero ang tiyaga po niya. Pero may request lang siya. Pag sasama siya humayo, wag na masyadong lalayo. Sa paligid lang kasi nga hindi niya kaya yung mahabang lakaran. So sumasama po yan at lahat po kaming mga worker, a-attend po yan every midweek. Tas minsan Friday, papasyal sa church, tas Sunday, lalo siyang naging laman ng simbahan. At lahat po ng mga workers sa Rizal, kinakausap niya, may sira ka bang short, may sira ka bang pantalon, may sira ka bang damit, kasi po mananahi po siya. Gusto niya po mapaglingkuran yung mga worker na matahi ko yung pantalon mo, kung ano man yung meron ka bang ipapa-repair na kortina sa simbahan. Gusto niya po dalhin sa bahay niya, tapos tatahiin niya po yan. At naaalala ko nga, sabi ko nga kaya binibiro namin, ang last po niyang tinahian ng pantalon, si Pastora Arlene. Buti na lang na ibalik niya pa yung pantalon bago po siya umuwi sa Panginoon. At ayun po, si Nanay Rosalie, nag-ipon po siya ng pang-October camp. Kasi July, ang next natin magiging camp is SEM break pang-October. So kami po ay may paluwagan, yung hulug-hulugan, na maghuhulog ka para sa camping mo, para mapaghandaan. Naghuhulog po siya. Kasi gusto niya ulit sumama dun sa SEM break camp naman. Sabi ko, Nay, mas masarap dito kasi di ba pag summer, pag July, yung naglalatag lang tayo na mga karton. Sabi ko, Nay, mas masarap dito malamig. Tsaka sarili mo yung kama mo. Ay sabi niya, okay yan. Sabi niya, kaya maghuhulog ako. Alam niyo po, September po, kinuha siya ng Panginoon. Nag-Bible study po kami sa kanila ng Thursday.
Sunday po, nawala po si nanay. Na kinontak po kami ng mga anak. Actually, siya ang kakontakan ko. Sabi ko, Nay, magpahinga ka na po. Kasi nagchat-chat siya, pastora, sabi niya, nahihirapan ako huminga. Sabi ko, ang ospital po ngayon ay napakahigpit sa mga bisi-bisita. So, nag-schedule kami. Sabi ko sa anak, pupunta po kami. Sabi ng anak, sige po, kaso pa isa-isa ang pasok. Nung Sabado po siya ng gabi, natakbo sa ospital. Sabi ko, sige po, pagkatas po ng church service, dediretso po kami ospital. Hindi pa po kami natatapos ng service. Nag-chat na po yung anak na wala na po si nanay. Alam niyo po sabi ko, hindi ko nabasa, buti na lang di ko siya nabasa bago mag-service. Kasi syempre maapektuhan ako, na parang ako personal na, syempre, miyembro ko to eh. Naging kasama namin to eh. Naging parte to ng buhay namin. Kaya nga nung binobrowse namin yung mga picture, kasama namin sa lahat, sabi ko, nung nakita ko, kalong-kalong niya si Jedy sa lap niya dito, sabi ko, sayang hindi na nakita ni Jedy, lumaki si Jedy na nakita niya si nanay. Amen po. Kaya po sabi mga saktabi mo, hindi mo alam ang buhay. Yung unang camping pala niya ay huling camp na niya. Excited kami na makasama siya mag-sembray camp, nag-ipon. Kaso end ng September, hindi na inabot. Yung naipon niya nga, sabi ko, tinitingnan ko yung listahan, sabi ko, sayang, nakapag-ipon na si nanay. Pero, hindi natin alam eh. Kinuha na siya ng nagbigay. Kaya sa bawat isa po sa atin, wag po nating sayangin yung mga buhay natin. Hayaan nating ipagamit to sa Panginoon. Malungkot, yes. Kasi every midweek, sanay kami minsan may salo konti. Yung alam niyo yung dinner lang, tas Sunday may konting lunch. Yung sama-sama kayo bago maghiwa-hiwalay. Malungkot kasi nabawasan ka ng isang pamilya. At the same time, may kapayapaan sa puso mo kasi alam mong naihatid mo sa Diyos ng maayos. Amen po. Kaya wag po nating ipagdamot yung buhay natin sa Panginoon para sa mga taong naghihintay. Di natin alam yung mga tao, minsan nasa bahay lang nila, nag-aantay sila kung sino yung magagamit ng Panginoon para mapakilala sa kanila ang Diyos. Wag po nating ipagdamot. Yuko tayong lahat. Magagawa lang ng lahat ng bagay. Dahil kasama ka namin, Panginoon. Kaya ako ay susunod sa iyo.
edad namin. Gamitin mo kami sa mga nais namin, Panginoon, na magkaroon ng ganito rin mga experiences. Gamitin mo kami. Maging extension kami, Lord, ng mercy mo sa buhay ng mga mga. Salamat, Panginoon, sa pribileyo, sa opportunity, Panginoon, na binibigay mo sa bawat isa sa amin para kami ay makapaglingkod sa iyo. Sinabi ko sa iyong salita, huwag kami matakot sa panahon na kami ay aharap sa mga tao dahil ikaw, ang Holy Spirit mo, magsasalita para sa bawat isa. Ang mga salita mo, Panginoon, lagay mo sa mga labi namin, sa pakikipag-usap namin sa mga tao, O Diyos. Ano man na lumabas sa mga bibig namin, magrema ito, Panginoon, at maabot ang pangangailangan ng mga puso nila, O Diyos. Salamat, Panginoon, Lord, sa camping na to, patuloy na turuan mo pa rin kami na mahalin ang mga kaluluwa at ang bawat ministeryo na pinagkakatiwala mo sa bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa